At sa mga gumagamit ng liquefied petroleum gas o LPG, asahan po ang panibagong taas presyo pagpasok ng Abril. Bukas na po yan. At kaugnay niyan, mga kapanayam natin, LPG Marketers Association Founder President Arnel T. Sir Arnel, good morning. Magandang araw po. Sir, magkano po yung naasahang price adjustment natin sa LPG bukas? Opo. Well, after the adjustment po namin nitong nakaraang linggo, ito pong darating na April 1 ay magkakaroon po kami ng price adjustment na dalawang beses po ito because we do the staggered. Pinaghati na lang po namin. Okay. Ang natitira pa po na itataas ay sa April 1 is 5 pesos per kilo or 55 pesos per 11 kilogram. At sa darating pong another week, which is that will be on April 7, it will be another 5 pesos or 55 pesos again per 11 kilogram. Okay, so in 2 weeks, tataas po ng 110 pesos. Tama po, ano? Ang isang Tama 11 po kilogram yun. tank. Opo. Sir, Opo. para lang po sa And, kalam... Oh, sorry, go ahead, go yes. ahead. Yeah, this is after we already implemented a 20 pesos price increase this week. This is due to the freight cost. So yung tinatawag nating shipping cost. Yun Yes. po talaga ang nagpataas ng presyo. Plus of course, itong contract price or yung international market price na i-anunsyo po ng Saudi Aramco mamayang hapon. Opo. Sir Arnel, yung para lang po sa kaalaman ng mga kababayan natin, yung LPG ho ba natin 100% imported yan? We do not refine LPG in the country? Well, ang LPG po natin, whether it is refined or finished product, pareho pong 100% imported po yan. Okay. Sa supply naman po, sir, hanggang kailan ba tayo tatagal? Hanggang middle of May, we have 35 to 40 days inventory. Kasama na po dyan yung mga vessel in transit na paparating this coming April. Pero as of today, yun pa lamang po ang na-secure namin na hanggang sa middle of May. So sa ngayon po, wala naman kayo nakikitang senaryo na magkakaroon tayo ng kakulangan dahil may parating naman? Well, ang direction po naman ng Department of Energy sa amin, bumili lang ng bumili kahit anong presyo. Because ang problema po natin, pag gagayahin natin yung ginagawa ng ibang bansa, kagaya ng India and Vietnam, na sila ay may subsidy and meron hong government control on their prices. Pero ngayon po, they are run out of LPG at saka pumipila po ang mga consumer. Yun po ang ayaw mangyari ng gobyerno dito po sa ating bansa. Sa mga nag-order naman po, may mga adjustment bang ginagawa? May limitasyon ba sa bilang na pwedeng bilhing LPG ta? Kasi yung hoarding ang iniiwasan natin. Opo, you know, ang aming ginagawa ngayon, lahat po ng aming mga refilling plant, I think even other company, ay pareho po kami ng direction, that we have yung tawag namin doon, yung average monthly consumption nila in the past year. Yun po ang pinagbabasehan namin on a monthly basis. Kaya po alam namin ang volume requirement lang po nila. Pagka nakita po namin tumaas ang kanilang demand or yung kanilang request for product, kinokontrol po namin dahil alam namin itatago lang po nila yun. Pinag-uusapan na rin ho ba yung paglalagay ng price cap sa presyo ng LPG and where do you stand on this? Well, napag-uusapan po yan, especially kahapon ng meeting sa Malacanang. Pero we are we are appealing to the government na huwag nilang gawin yan dahil we will end up like India and Vietnam na pipila talaga, nagkakaroon ng ubusan ng LPG. Bakit? Dahil mapipilitan pong hindi mag-import ang mga private sector dahil pag hindi naman kikita, bakit pa sila magpaparating ng LPG? So, in the end, it will end up to be a subsidy of the government, which is mas malala po yan dahil gagastos na naman po ang gobyerno para ho dyan. And it will not be effective dahil it happens in other country. Even now, pagka tinignan po ninyo sa international news, talagang run out po ang LPG ng India and Vietnam. Ang problema lang ho, pag maging unli ka nga, pag maging open-ended yung mga pagtaas, baka maging prohibitive na ho, hindi na ma-afford ng mga kababayan natin ng LPG. Well, hindi naman po. May safeguard naman po ang DOE. Like for example, regulated po ang permit naming mga LPG players, including yung facility namin, regulated po ng Department of Energy,
they can visit, they can do the inventory, and they can get even yung amin pong tinatawag na BL or Bill of Lading na galing po doon sa binilhan namin ng LPG sa international market. Pwede ho nilang computein yun. At kung nag-overprice, they can charge us. Opo. Sa mga probinsya ho ba, malaki yung difference ng presyo ng LPG? Tulad ho ba, sa mga gasolinahan sa probinsya, mas mahal ho eh. Yeah, Visayas and Mindanao, mas mataas po ang presyo nila doon because of the transport cost na domestic. It is ranging from 100 to 150 per cylinder ang difference between Visayas and Mindanao and Luzon. May comment po yung ilang netizens mula raw sa Iloilo at San Pedro, Laguna itong mga ito. Nauna na raw nagtaas ang presyo ng LPG sa kanilang lugar. Sabi pa ng taga San Pedro, 1,600 pesos daw po yung kada tangke ng LPG. May na-monitor ba tayong ganyan at anong mga hakbang ang pwedeng gawin sa mga ganyan? Okay, ganito po para magkaroon ng idea ang ating mga consumer. Currently, as of today, ang SRP po ngayon is 1,350 to 1,400. That should be the suggested retail price. Pag lumagpas po dyan, they can complain sa barangay or kaya sa PNP because there is a memorandum of agreement between the Department of Energy and the Philippine National Police. Yung 1,600 plus is overpriced po yan. Okay. Kahit po magtaas sa susunod na mga linggo, ang amin po nga nakikitang SRP, which is ito po, hindi na po pwedeng sabihin ng mga retailer na wala silang kita. We already factor in their income dito, yung kanilang unit margin. Yes. It should be 1,450 to 1,500 by next week po ito, no? By April. That is in Luzon. Pagka Visayas and Mindanao, pwede pong mas mataas ng 100 to 150. Okay. So linawin natin sa Luzon hanggang 1.5. May kita na ho yung dealer dyan. Sa Visayas, Mindanao hanggang 1.6. Opo, yan po ay after the increase next week. As of today, 1,350 to 1,400. At pag lumabas dyan, pwede nyo isumbong sa barangay at sa pulis. Opo, pwede po. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. LPG Marketers Association Founder Arnel T. Thank you, sir. Opo, maraming salamat po.